Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Maayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Sa ngalan sa ato ang Talahorong Arsobispo Martinez Somoa Didi, ako ang inyong ubos nga higala o sulugoon sa Reverendo Padre Jason Panagiton nga maoy muuban kaninyo diha sa pagbasa sa ato ang Ebanghelyo karon nining maong adlaw sa Miyerkules sa ika-14 nga semana sa ordinaryo nga panahon sa ato nga simbahan. Ug uban niini ato ang pagbasa sa atong ebanghelyo karong adlaw, mao usab ang ato ang pagpamalandong ug sa pagpalawom sa ato ang gibasa karon nga ebanghelyo. Ug karon atong kutloon ang maong ebanghelyo karong adlaw kinutlogikan sa ebanghelyo ni San Mateo. Gitigom ni Jesus ang iyang napulog duha ka tinun-an o gihatagan sila gahom sa paghingilin sa mga daotang espiritu o sa pag-ayo sa tanang sakit o balatian. Ang mga ngalan sa napulog duha ka apostoles mao kini. Ang una si Simon nga ginganlag Pedro ug ang iyang igsuon nga si Andres. Si Santiago ug ang iyang igsuon nga si Juan, mga anak ni Zebedeo. Si Felipe ug si Bartolome. Si Tomas o si Mateo, ang kobrador sa buwis. Si Santiago, ang anak ni Alfeo, ug sa Tadeo, si Simon, ang patriota. Ug si Judas Iscariote nga nagbudhi kang Jesus. Kining napulog duha, gipadala ni Jesus uban niining mga pahimangno. Ayaw kamo pag-adto sa kayutaan sa mga dili Hudiyo, ni sa bisan unsang lungsod sa Samaria. Adtua hinuon ninyo ang nangawala nga mga karnero sa nasod sa Israel. Lakaw kamo og isangyaw nga hapit na maghari ang Dios. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Sa makausa maayong adlaw sa tanan, mga igsuon ko diyan ni Kristo, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis ug sa tanan nga mga tigpaminaw niining maong segment diha sa DXDD, diha sa to ang pagpamalandong karong adlaw. Ang atong ebanghelyo mga igsuon gud ni Kristo kinutlogikan sa ebanghelyo ni San Mateo, no? Sa kapitulo 10 bersikulo 1 ngadto sa 7. And this gospel, we must understand and we must know that this account mao gayud ang pagpili ni Jesus sa napulog duha ka mga apostoles and how they were sent and given the mission to proclaim the good news. And in this gospel account, no, ato nga nadungog ang listahan sa mga pangalan sa napulog duha ka mga tinun-an. And we must understand this. In this gospel, gipakita ni Jesus ang duha ka mga moments or takna, no? Kining gitawag nato og moments of discipleship. Because we must understand that when God calls us sa pagtawag sa Ginoo kanato, there are two important moments of that calling from the Lord. And what are these two moments? Ato na nga matubag pinaagi sa duha ka importanteng mga pulong karon. The word come and the word go. Come and go. The word come, this is the first moment of discipleship. Kining gitawag nato og moment of formation. Di ba? Sa panahon nga tawgon dayta sa Ginoo, wala dayon ta gipadala. Kundili ang una nga stage ni ana nga mao nga discipleship. Kining gitawag nato og moment of formation. We spend time with the Lord. No, we strengthen our relationship with the Lord. Ato nga gila-ila, gipalahuman ang ato ang relasyon sa Ginoo. Di ba? Somewhere in the Gospel of John, chapter 1, if I'm not mistaken, verse 38, when someone asked Jesus na, Master, where are you staying? Nung nangutana ang mao nga tawo, unsay tubag sa to ang Ginoo? Ang tubag niya, come and see. Di ba? Simple kay nga tubag pero dinha nato masabtan
Nga diha di ay sa pagtawag sa Ginoo, una nga ato nga buhaton kining first important moment, the moment of formation. So, which is the technical term for that is a moment of discipleship. When we talk about discipleship, ang root word ni ana, di ba? Is the word disciple. And that word disciple comes from the Latin word discipulos. And that Latin word discipulos, gikan po na siya diha sa root word nga discere, no? To learn. Muna nga, kung ato ang sabton ang maong meaning sa word disciple or discipulos, one, no, who sits at the foot of the master. Someone nga nagkat-on, no, diha sa iyahang master. Diha nato na masabtan. Kung ato na nga i-connect diha sa pagpili ni Jesus sa napulog duha ka mga apostoles, atong hinumduman nga sa pagtawag sa Ginoo sa mga iyang tinun-an, wala pa yung automatic dayon nga sila gipadala, gisent out. 'Di ba? Kundili una nga gihimo sa Ginoo nga ang mga tinun-an niya, una nga nahimo nga unsa man mga disipulo. They were first, no, became disciples before they were sent out. Importante kaayo na ang atong masabtan kay nganuman kana siya nga kana ba nga moment ba, that moment of formation. Kay di ba naigiingon sa Latin pa, nebo dat could non abet. Unsay pasabot ana, no? You cannot give what you do not have. Muna importante kaayo nga dili dayon ta mo attack, no? Kung asa ta dapit mo adto, kun dili naa ginay gitawag nato og kana bang pagkat-on, pagpalawom sa unsay angay natong dad-on didto sa mission, no? So again, the first important moment of discipleship is this moment of formation, no? Dinha nato na masabtan sa importante nga pulong karon nga atong hinumduman, the word come. And after that word come, here comes that word go, di ba? Kung uncome is a moment of formation, we must understand that this word go is a moment of mission. And the technical term for this is apostleship. That's the key word, apostleship. And when we talk about being an apostle, no, the word apostle means one who is sent. Ug mao na ato ang nadungog sa itong ebanghelyo karon, di ba? No, nga ang Ginoo sa panahon nga iyahang gipili ang napulog duha ka mga tinun-an, naday instruction ang Ginoo, no? Sila iyahang gipadala. So dinha na to masabtan ang the word apostle or apostle, no? The one who is sent. And we must understand this. Kay kini manggod nga moment, no, the word go as moment of mission. We must understand that mission is not just for the disciples and not just only for the apostles. Because in our life, no, there are also moments of this come and go. No, naapo na sa tuang tagsa-tagsa ka kinabuhi. Dili lang ni para sa mga pari, para sa mga madre, para sa mga reliyoso o mga misyonero o misyonera, kundili kini nga moments of formation and moments of mission para ni natong tanan, ilabi na kanato nga mga nabunyagan. Like for example, diha sa tong gihimo karon kini sa inyong pagpaminaw karon nining maong pamalandong, mabutang nato ni siya nga a moment of formation, di ba? Naata siguro'y makatunan ni ini nga makapalawom sa tong pagtuo kay naatay mga nasabtan. And this is a moment of formation. We stay and listen. Di ba? This is one way of being a disciple. That is a moment of formation. And after this, human ninyo nga mapamati ang pagpalawom sa pamalandong karon, of course, unsa may buhaton, you will be sent out. Aron ang inyong nadungog karon, ang inyong nasabtan, pwede nyo ikapaambit ngadto sa uban.
Nindot po kayong example ni ini bitaw. Kanang pag-appeal nato sa kasaulugan sa Santos nga Misa. Di ba? The moment nga naata diha sa kasaulugan, unsa man natong gibuhat, we participate, no? Actively participate in the Holy Eucharist, in the celebration. We listen to the gospel, the readings, we listen to the homily of the priest. And after that, unsay iingon sa pari human sa misa. Di ba? The mass is ended, go in peace, no? And proclaim the good news. Di ba? Naadinha ng 2 moments of discipleship. Naadira ang moment of formation sa panahon nga kita naminaw, miambit diha sa Santos nga Misa, ug human ni anang pag-ambit nato. Kita usab sa tong kinabuhi. Nahimo nga makapaambit ngadto sa uban. So akong balikon. This calling, no, is not just only for us priests, para sa mga madre, para sa mga misyonero, misyonera, religyoso, kundili para ni natong tanan. Ilabi na kanato nga mga binunyagan. Unya nindot kaayo ni nga mamalandong pudta, no? Kana bitong moment of discipleship. Atong hinumduman nga magsugod baya gyud ni dinha sa tong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon o diha sa tong tagsa-tagsa ka kana bang gitawag nato ba og circle of friends, circle of our acquaintances, mga sa tuang pamilya, no? In short, sa tuang pamilya, sa tuang katilingban. Kay kung mamalandong bitaw ta dinha sa ebanghelyo karon, human nga ginganlan ni Jesus ang napulog duha ka mga tinun-an. Miingon ba dayon sa no nga adtua hinuon ninyo ang nangawala nga mga karnero sa nasod sa Israel. Kabantay ta. Gipadala sa Ginoo ang mga tinun-an, wala ba gyud dayon sa langyaw nga dapit, kundili sa ilang kaugalingon nga dapit sa Israel. Dira ko makadumdum ba kini bitaw ang giingon bitaw nga panultihon. Charity begins at home. So kinahanglan di ay diha sa tuang kanabang diha sa tuang pangandoy tinguha nga mopaambit sa maayong balita ngadto sa uban, ang pinakauna day natong buhaton unahon nato ang atong tagsa-tagsa ka community. Ilabi na atong unahon ang atong tagsa-tagsa ka pamilya. No? The number 1 mission must start in our family, must start in our immediate community. Because for a majority of the baptized, atong hinumduman for a majority of the baptized, mission begins at home. O sa ko nang giingon kaganina, diha sa Santos nga Misa, nindot kayong pamalandungan ang katapusan nga ingon sa pare. Natapos na ang misa. No? Lakaw kamo, puyi, ug isang yaw ang maayong balita, no? That we will become witnesses of the good news. Dili lang dayon sa langyaw. Dili dayon mingunta nga dadto dayon ko padulong. Attack dayon ko, no. The mission, our mission, we must understand that it must begin first in our immediate community, especially in our families. Nainindot kaayo nga giingon istorya ba mahitungod ni Mother Teresa of Calcutta, di ba? If you heard about this story, nga naay tao nga miduol ni Mother Teresa o miingon siya, there is so much evil in the world, sister. No? What can I do to eliminate the evil in the world? Di ba? Mo nay giingon sa maong tao ngadto kang Mother Teresa nga nakita niya that there is so much evil in the world. Ang iyang pangutana ngadto kang Mother Teresa, what can I do to eliminate the evil in the world? Kabalo mo simple kaayo ang tubag ni Mother Teresa. Ingon dayon siya, go home and love your family. Go home and love your family. Which means, mission begins at home. Di ba? Kana bitawng natay na ilhan nga mga tao no nga kana bang kusog kaayo kanang kusog kay mo singgit about hustisya.
kusog kaayo mo padayag nga kinahanglan mahimong manggihatagon, justice, to be charitable, pero ang nahitabo dili makita diha sa kaugalingon. No? When we talk about justice, siguro nindot pamalandungan nato sa tong kaugalingon. Ako baga pod nga gipuy-an una sa kong kaugalingon kanang ako nga giyaw-yaw nga hustisya. Sa panahon nga kita magisgot nga kinahanglan mo paambit, ato ba pod kahana nga gipuy-an una sa tong kaugalingon nga nahimo pud tang manggihatagon diha sa tong pamilya, diha sa tong katilingban, di ba? Ay kita mo hisgot og hustisya pagka manggihatagon. Pero dili makita diha sa tuong kaugalingon nga community. Dili makita diha sa tuong kaugalingon nga pamilya. Di ba? Sa may pasabot ana, tama na tag istorya. Pero wala giday nato napuy-an. Akong balikon, mission begins at home. No? Charity begins at home. So ang nindot nga pangutana karon siguro sa tong tagsatag sa kakaugalingon. Do you want to change the world? Ang tubag ato nga nadungog sa tubag ni Mother Teresa o si Saint Teresa of Calcutta diha nga sa gipangutana. There is so much evil in the world. What can I do to eliminate the evil in the world? What is the answer? Go home and love your family. My dear friends, my dear brothers and sisters, hinaot nga ato na nga mapuy-an diha sa tong kinabuhi. Ang ato na nga pangayoon nga grasya aron makapadayon kita sa tinuod nga misyon diha sa pagsangyaw sa maayong balita. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. God bless you all. Amping ug ampo sa kanunay.